Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ang nakakagulat, Karen Davila sunog na kay Benjamin Diokno matapos palabasin na walang pera ang gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diokno ay sinampal sa pagmumukha ni Karen na ang mga Aquino at ang mga dilawan ng tunay na nagpalubog sa bansa sa pagkakautang. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manyapili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang sa 30 taon na nagserbisyo ako sa gobyerno sa panahon lamang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kahinga ang ating mahal na bayan. Ito ang naging mainit na panunupalpal na binitaw ni ongoing Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na siyang nagpangudngod sa labis na kahihiyan sa bias broadcaster journalist na si Karen Davila nang subukan itong ipamuka sa publiko na walang laman ng kaban ng ating mahal na bayan sa mismong programa na naturang mamamahayag kung saan labis na natusta si Karen Davila ay pinagdiinan ni Diokno na sa kabila ng hagupit ng pandemya ay hindi pa rin pumalya ang Pangulo na nagresulta sa tuloy-tuloy na pag-usbong ng pambansang ekonomiya. Narito ang official statement mula sa maanghang na palitan ng pahayag ni Karen Davila at ng naturang incoming Department of Finance Secretary na walang iba kundi si Benjamin Diokno, and they posted sharing this from one of the Viber groups, si TTO Angel Abella. Karen Davila said, "I will make it simple, walang pera ang gobyerno, so you will be facing a lot of challenges as the new finance secretary of the incoming Marcos administration. So what is the plan?" This was her premise when she shot her first question to Ben Diokno, anticipating that the former BSP governor will make a litany of the failures of the outgoing Duterte administration. But look at the behold, her jaw almost dropped when the finance genius answered, "I had the benefit of having served the government for more than 30 years and I have seen all kinds of crises. I've been worse of our economy, but we are in a better position now. Prior to the Duterte administration, we were heavily indebted and had a hard time arguing with the IMF before our foreign servers will last for only 2 months at least, but with the Duterte admin, we have at least 9 months worth of important service. Currently, we do not have a problem with paying our debts, which is mostly domestic than foreign, and we are net contributor to the IMF. The Duterte admin has the best tax instructor than the previous admin that can help the Marcos leadership. The Duterte administration is the golden years of the infrastructure for our country due to the Build program, where the government spent from 5 to 6% of the GDP and gave us better airports and better seaports that boost our international trading. It created jobs, high quality jobs, and expanded the capacity to gain economic growth. This is unlike the previous administration where the Philippines was branded as the poorest in the infrastructure in Asia because they only spent less than 2% for infrastructure. Now we have the Public Service Act that is a 90 years program allowing 100% foreign investment for big ticket project like telcos, airports, subways, and other similar projects. We have the standing 80 plus programs from the current administration that will be continued by the Marcos leadership. We have a goal of achieving a 70% designarization of all transactions and like. Finally, Ben Diokno said that we have plans for the economic future of the country and we will be ready. And then suddenly Karen Davila lost her glow and showed her true face. I am just confused why Karen and her kind, like that woman hosting the Mangas interview, are so eager to see the government fail. Are they not Filipinos? Don't they live there? And go. Kasunod dito ay inilapag ng tanyag na abogadong si Atty. Bruce Rivera sa harapan mismo na turang bias broadcaster ang katotohanan kahit dinaanan tayo ng pandemya ay hindi tayo naghirap. Sadyang hirap lamang di mo itong umintindi. Pananalampa
Palakpak pa ni Attorney Bruce, simplified talak, Karen Kuya Ben, simplihan ko pa para slow na viewers ko, walang pera ang gobyerno, walay witit, ewan, ano nang plano mo, sabay throat tea, dramatic pause, Kuya Ben, 30 years akong nasa gobyerno, so nagsimula ako kay Cory, hindi pera ang kulang sa atin, ang kulang ay ang research mong sa Twitter at kumukuha ng facts, mas karumal-dumal tayo dati kaysa ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nang iwan ng deficit si tatay, nakakasali tayo sa paluwagan ng IMF, ang kita natin di tulad dati na binabayad lang sa utang natin kay Muntas, hindi na kailangan mag-extra job si inang ng kaparated para may ulam at ang hatian natin ang sa gustusin, walang umaangal kasi ang mayayaman ay hindi lusot katulad dati, kahit pa at abdong nega hindi tayo maghirap, ikaw ang hirap umintindi, and question din ng isang sikat na mamamahayag at vlogger na si Marco Lopez kung bakit naging ganap na journalist di umano si Karen gayong pabida lamang di umano ang alam nitong gawin, pangahampalapos pa nito ni hindi muna nag-research si Karen Davila para magbida na lang, walang pera ang gobyerno, ayon kamote ka incoming friend ng Secretary Benjuk, no? Seriously, paano naging journalist yan? And nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ang kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, a while ago, let me educate you. Ngayon naman, let me make it simple for you. This said to a 30-year veteran expert and policy making, ganyan ka-considencing ang mga taong ito. The after pretentiousness of their posture is beyond the pale. May these people and those whose views and attitude they represent never come back to power. Alam kay Joshua Lim, sumubra na yung Karen na yan, walang modo. Sana may makapagturo sa kanya ng leksyon. Ano ka ngayon, Divela sunog, supalpal, huwag kasi ipairal ang kabubuhan gaya ng nanay mo. Research ng mabuti bago magkuda, baka isang araw mawalan ka ng trabaho at mahirap pa boses mo ang mawala dahil sa karma. Alam kay Ronald Marzan, Davila, hindi na ninyo mabobola ang mga tao na akala mo matalino at kasama ang mapinagsasabi mo. Mag-ingat ka, maraming mas nakakaalam mga Wala na, kahit anong gawin nila, hindi nila mabibirog ang ulo ng tao. Mulat na yung mga tao. Alam na nila kung ano man nangyari noon. At alam na nila kung sino dapat nahirahin talaga na bayani. Walang iba kundi si Apo Lakay. Diba? paksa ng suliranin ng kanyang pwede nga ngayon, ipamukha na mali kang masakit gawin kang mangmang, tuloy-tuloy kang ipapahiya kung di ka magbago. And at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, please comment it down below. Pag-uusapan natin yan. Kaya dapat lang sa kanila na nagsara yung ABS-CBN. Kasi wala rin naman sila na iba. Nagiging bias lang din sila. Hindi naman sila nagiging fair sa mga government, di ba? Kumbaga makadilawan talaga yung mga yan. Wala. Nakakadismaya panoorin yung mga taong ganyan. Sa comment section. At kung nagustuhan Kaya mas maganda na lang manood sa social media guys kung tutusin. Nakakaumay na manood ng balita sa mainstream. Mainstream media, di ba? Nakakaumay na. Puro kasi nungalingan pinapakita. yung video na ito ay huwag kalimutang mag-iwan ng like At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.